106.7 Energy FM. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre good morning din sa napakaganda, napaka-sexy ang babaeng punong-puno ng Bebe Time. DJ Lindsay, good morning. Isa magandang morning, Baby Toby. Ayan, good morning naman sa'yo, DJ Lindsay. Kamusta naman ang umaga mo so far? So far, so good. Uy, sana all. So far, so good. Nakakaloka. Ano bang meron sa umaga ko? Medyo kulang na naman ako sa tulog, pero yain na. Yain na! Yain? Ay, hindi mo alam yun sa mga Batanggenyo kasi. Kabitenyo kasi Kabitenyo ako eh. Sorry na. Hindi kasi there's a very thin line. Uy, racist ka. Bakit racist? Wala lang, gusto ko lang sabihin. Invento talaga to. There's a very thin line ng pagkakaiba ng lingwahe ng mga Batanggenyo. Accent pala, tsaka ano ba tawag doon? Hindi naman dialect eh, kasi Tagalog. Basta yun na yun, oo. Punto ng siguro. Mga Batanggenyo at Kabitenyo. Oo na. Kasi kami, mahilig kami sa Kasi yung nagkakainan, nakain, ganun. Mahilig kami. Yung san na. Ganun din kami. Ganun din ba kayo? Oo. Ano ba nagkakaiba ng Kabitenyo at Batanggenya? Bukod sa matapang din naman kami. Hindi siguro mas mataas yung pagkatapang nyo. Baka. Palaban kasi kayo eh. Ay, oo. O, di ba? Yung punto nyo pa lang parang nangaaway na kayo. Pero ganun din naman mga Kabitenyo. Kapag alam nga na Kabitenyo, matatapang talaga eh. Oo nga, actually. Anong pinagkaiba no? Sa lugar lang siguro. Siguro. Tsaka sa itsura. Mas gwapo kami. Talaga ba? Mas maganda Kabitenyo. Eh? O bakit? Hindi ako pwede magsalita ng kahit ano. Ipaglaban mo kasi. Siyempre yung mga Batanggenyo, hindi kasi naalala ko yung mga kanununuan ng mga Batanggenyo. Nakita ko kasi yan eh. Parang kung paano mo madidistinguish kung Batanggenyo siya, yung mga standard na itsura ng mga Batanggenyo, ganyan. Hindi rin ako sure, kaya wag na lang natin. Ayoko na lang isplok, baka maisumpa ako ng lahi ko. Oo na, sige na. Pero kapag lalaban ko pa rin na Kabitenyo ko. Paglalaban ko ang Kabitenyo, di ba? Wala namang dumidebate sa'yo kung Kabitenyo ka. Ay hindi, lalabanan kita kahit hindi ka nakipagdebate. Okay. Kabitenyo kami. Nandun ako sa point ng buhay ko na kahit sabihin mong 1 + 1 is 3, okay na yun. Go, push. Ganun. Oo. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Bakit? Kasi ang mga Lions ay... Ito naman yung words of wisdom. Mali yung sasabihin ko. Di ba, ang mga wolf ay hindi sumasama sa circus. Oo na, sige na. Hindi mo na gets. Hindi talaga. Ibang wordplay mo, kada umaga naman. Diyos ko pang mga matalino. Hindi sa naman. Sa bobo ko eh. Hindi naman, grabe ka naman. Kamusta naman ang umaga mo? Kamusta naman ang umaga ko? Okay naman ang umaga ko, no? May mga nabudol ka na naman dyan. Uy, wala. Akala ko talaga pagkatingin ko sa story mo kahapon, nabudol ka eh. Hindi ko yung binudol, kusa sila. Akala ko nga si Jim yung libre. Si Jimbo manlilibre? Kaya nga. Sure ka? Kaya nga nagtataka talaga? ako. Kaya nga nagtataka ako. Jimbo? Hindi ko. Ano ba? Paulit-ulit tayo. Jimbo? Jimbo? Oo. Hindi pala. Hindi. Si Rocky Alex ang libre nun. Oo. Rocky Alex, once again, maraming salamat, no? Ako wala pa ako ipagpapasalamat. Give me something to be thankful for, Rocky. Tapos dami mo na ulit ako. Ganon. Sa araw-araw na lang. Ba, syempre. Grabe kapag naman. meron ka, meron gumastos ka naman, huy. Uy, gugastos naman ako. Parang baka naman isipin nila na ang hirap-hirap ko naman, wala akong pera. May pera naman ako, kakasahod nga lang namin kahapon. Kaso nga lang, pakubos na ulit. Ako din. Diba? Bayad na tayo ng mga bills natin. Actually, ang nangyayari gano'n na lang din talaga, no? Papasok sa sa bank account mo, no? Tapos ang mangyayari, babayad ka na naman dito, babayad ka doon, magbibigay ka dito, magbibigay ka doon. Gano'n na lang nangyayari sa ating mga sahod. Oo, tama. Hindi ko alam kung ba't nilalangaw ako. Naligo naman ako. Ayan o. May biglang pumasok eh. Masyado kang dyan Well anyway, nagkaroon ako ng magandang news kahapon. Good news? Good news. Dami ba ako Hindi dyan? pera. Okay. Ano naman yung Pero may something about meron siyang connection sa pera, no? Oo.
Tapos, ang nangyari, no, may nakita akong post. May magbabalik dito sa Pilipinas. Neo. Oo. Gusto mo inisplok ko agad. Diba? Ay, nandun pa ako eh. I-build up ko pa lang Oo eh. nga, No? sorry na, na-excited Pero anyway, kasi ayun na ako nga. eh. Since sasabi mo na nga, no, magko-concert ulit si Neo. Ang daming excited kasi. Oo, kasi Neo kasi yan eh. Oo. Diba? Kumbaga, classic, no? Oo nga. R&B, diba? Ang sarap-sarap manood. Oo nga. O ba to? O lang? Hindi kasi, parang feeling ko kasi magkakapareho na sila ng style. Although, syempre R&B. may individuality naman sila. Oo. Something unique na hindi ko napapansin. Kasi parang Jason Derulo, Neo, Chris Brown, parang pare-pareho na sila ng style eh. Magkakaiba sila. Para sa akin kasi. Para sa'yo, pare-parehas? Oo. Eh, bakit ang ganda-ganda kaya? Well, feeling ko kasi mag-idol nila yung isa't isa, ganyan. Kasi- Ang pinagmulan lang ay iisa, si Michael Jackson. Actually, oo. Diba? Kaya parang pare-pareho naman sila. Nagkaiba lang sa pati, alam mo, yung mga tono ng kanta. Diba? Pero wala, iba kasi yung para saan si Neo, siya kasi yung pinaka-favorite ko kasi eh. Why? Well, una sa lahat, siya yung unang concert na napuntahan ko. At yung mga kanta talaga ni Neo, talagang sinubaybayan ko talaga. Simula bata ako. At nung bata ako, no, yan yung pinapatugtog ng mga kapatid ko, ng girlfriend niya, di ba? She's a monster. Yan, Diba? Beautiful Monster. Alam ko yan, di ba? Alam ko rin naman yan. For a while, naging favorite ko siya. Actually, marami kasi akong favorite. Pero yun nga, to the point na ang dami Nagsawa na ka nila na. Hindi naman nagsawa, pero ang dami na nila masyado. Ako pili lang naman yung pinupuntahan kong concert eh. Yung talagang gusto ko lang din talaga napuntahan. Ako naman, pumupunta lang ako sa concert pag mag-host ako. Para libre. Oo, tsaka may all access At pass. saka may bayad, ganun. Para- Ikaw yung babayaran. Pero alam mo, sorry na sasabihin ko talaga to ng may pagiging makapal yung mukha. Hindi ako, kasi grabe kapag kasi concert, Baby Toby, kailangan mo makipagsiksikan, Actually, oo. makipagbalyahan. Pumila talaga. Something na inip ako. Tsaka pag mga ganyang concert kasi dapat pa lang, halimbawa hapon o gabi yung yung concert, dapat umaga pa lang nandyan ka na eh. Kasi yung parking, tapos yun yung pa. siksikan ng tao, 'di ba? Kasi pag Yes. late ka na, hapon ka na dumating dyan, wala ka na mapaparkingan definitely. Pero kung kung kukuha ka naman ng ticket, no, meron na kasi yung assigned seat eh. Kung medyo nasa meron kang seating arrangement, no. Na mahal kapag meron. Di naman. Meron din namang mga saktuhan lang. Oo. What may be sakto for you may not be sakto to somebody else. Basta syempre, pag iipunan mo naman yon, hindi naman yung basta-basta na So, mga 10,000 bili ka kagad. ganyan. Hindi naman 10,000. Medyo Ito kay lang. Neo, nung nakaraan, di ba, nag-concert siya dito nung last time, di ba? Which is hindi ako nakapunta, by the way, pero may ticket ako. Yun nga. Oo. Sayang. So ayun na nga, no, yung kapatid ko, tsaka yung boyfriend niya, no, may upuan sila, may assigned seat sila. Hindi naman ganun kasiksikan, no. Though may pila, May kasi pila. normal naman talaga yun, no. Oo. Pero may assigned seat sa kanila, di ba? Parang mas gusto ko pa yung mga hotel, yung mga performances na sa hotel, tapos may sabi sa'yo mga dinner na kasama, mga ganyan. Pero ito kasi, Neo kasi to eh. Ayun nga. Idol ko kasi to. Unang concert na napuntahan ko, di ba? At unang R&B artist na talaga nga namang napakinggan ko rin. Di ba? Kasi dati talaga usong-uso yung So Sick eh. So sick of Oo, yun talaga yung parang unang hit niya eh. Oo, Di ba? totoo. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Na talagang tumugtog pa lang yung kahit unang nota pa lang, no? Ng tugtog. Alam mo na talaga na So Sick yun. Oo, totoo. Di ba? Hindi lang siguro ako ganyan ka-fanatic na tao. Siguro nga. Alam mo yun, sabi mo nga nonchalant ako. Oh, medyo. Oo. Diyan siya. Oh, di ba? Ganyan po lagi ang kanyang reaction. Kahit yung A1, di ba, nag-interview ako doon. Wala lang, parang normal na tao lang sila for me. Uy, Oo, hindi ako, di ba, Ayaw nga pala. yung ibang tao parang they went over gaga dahil nakita nila, A1, Ben, ganyan. Wala ako, okay. pero ganun din naman ako. Tanong lang ako sa kanila. Ganun din naman talaga ako na kung saan parang, fan ako. Pero hindi yun to the point na parang, gano'n, yung die hard ba? Oo. Yung funny na talaga. Pero no offense meant sa mga fan. Yes, kasi wala. gusto nga namin sana ganyan kami kasi expressive Di ba? Pa yung mga tao lang din talaga na hindi sila ganun ka-expressive. Pero deep inside, talagang alam mo yun, susabog na yung puso nila. Yes, talagang tungtuwa Hindi lang na. Oo, hindi lang talaga kami ganun kagaling mag-express Oo. ng aming mga nararamdaman. Kasi nga nonchalant, ganun. Oo. Hindi ko ba alam, minsan nakala tuloy ng mga tao wala tayong kwenta. Diba?
Well, yun nga, yung sa concert katulad nung tagita ng A1, no? Pumunta ako doon, ako lang mag-isa. Oo nga. Natuwa nga ako eh. First time ko yun, pumunta ng isang concert na ako lang mag-isa. Oo. Wala akong kasama. Oo. Tapos, ayun na nga, na-enjoy ko siya na sobra-sobra. Oo. Though nakakahiya kasi tumatayo ako mag-isa, kumakanta ako mag-isa, pero wala akong pakialam. Oo naman. Pag mga ganyan naman, Diba? wala talagang pakialaman. Pero first time ko yun, natutuwa naman ako na na-enjoy ko yun ng sobra-sobra. Oo, Ayun. good for you. Siguro magiging ganyan ako pag NSYNC na yung nandito sa Ayun, Pilipinas. siguro. Kasi grabe, lumaki ako elementary na talagang nangungulekta ako ng mga Ayun. poster nila. Yan, isipin mo, yung feeling na ganyan, yun yung nafe-feel ko kay Neo. Oh. Diba? Ganon. Nung bata ako noon Nung bata ka nangungulekta. Ngayon parang pag nakikita ko sila, okay, gusto ko yan. Bata ka pa rin naman yun eh. NSYNC. Bata pa rin ako pero alam mo yun, things change. Sabi ko kay Sir Toy, Master, kapag pumunta yung NSYNC ka, padala mo ko Uy, pwede. Diba? Oo. Ganon. Pero picture lang ako, ganyan. Tapos na, yun lang. Diba? Ang saya nung ganun, no? Tapos ayun na nga, no? Kaya nga naman ako hindi nakanood ng concert ni Neo nung nakaraan. Bakit nga? Kasi nakalimutan ko na concert ni Neo yun. Nakabili na ako ng ticket eh, di ba? Grabe. Nakabili na ako ng ticket. Tapos, at the same time, nag-book din ako ng ticket papuntang Taiwan. Yun yung time na yun. Hindi, last year. Last. Ganun, oo. Hindi, nandito ka na nun. Saan? Energy, oo. Oo nga, yun nga yun. Yun nga yun, di ba? my gosh. Dapat nga manunood na ako noon. Hindi ko naalala. Nakabili na ako ng ticket noon ng kapatid ko at para sa akin. Kaming dalawa yung manunood ng concert ni Neo. Kaso nga lang, nung bandang December na, nakakalimutan ko naman. Yan. Na January 21. In love ka yata nun eh. In love ka ba nun? Yun yung panahon na talagang Pero, ang tanga-tanga ko. sorry, mali yata yung tanong ko. Ayun na nga. Gusto mo lang nun pumunta sa ibang bansa. Ayun nga, nakalimutan ko na naman. Sobrang tanga ko noon, no? Talagang dinidiinan ko talaga ng tanga eh. Kasi, Kasi ginastosan mo eh. Diba? Doble-doble tuloy yung gastos mo. kung isipin mo, no? Nag-book ako noon ng ticket ni Neo. Nakuha na namin, nabayaran ko na, no? Tapos, at the same time, nag-book naman ako ng ticket papuntang ibang bansa. Sure nga. Tapos, nakalimutan ko pa yung date na January 21 na Kaya concert nga. ni Neo. Pupunta pala ako doon. Yun pa mismo yung nabook kong date papuntang Taiwan. Sayang yung anda. Diba? So Sayang. ngayon, ang nangyari, di naman nasayang, no? Pero at the same time, naisip ko, sana pala pinera ko na lang yun. Wait, transferable naman yung mga ganyan tickets, di ba? Oo, transferable Pwede mo naman siyang siya. ibenta kung hindi mo siya Ayun nga, hindi ko siya nabenta. Kasi nakalimutan mo lang talaga. Oo, wala na akong nahanap na gustong bumili. Kahit last minute, I'm sure Oo, meron. wala. Kasi ayoko rin naman na may kasamang iba yung kapatid ko, di ba? O di sa kaibigan niya. Wala rin, ayaw bumili. Oh, Wala rin yung mga kaibigan niya pa. Nag-aaral pa noon mga time na yun eh. sayang naman. So ngayon, ang nangyari, sige, yung jowa mo nilang isama mo. Nilibre mo! Oo! Oh my gosh! Ganyan akong klaseng kuya. Wala ka lang choice, di ka ganyan. Isipin mo, yung jowa ng kapatid ko, tsaka siya, no, nagkaroon ng happy moment. Tapos andun ako. Though masaya rin naman ako. Siyempre naman, masaya ka naman. Pero syempre, iba pa rin kapag kasama mo yung kapatid mo, tapos nanonood kayo ng concert ni Neo. Oh, Diba? Anong natutunan mong aral dyan? Ngayon, this time hindi na ako magbo-book. Tapos at the same time, make sure ko na kapag doon sa concert na yun, wala na akong gagawin. At Sige. ayoko nang buksan pa yung cheap flights or Google na yan, yung mga flights na yan, hindi ko na yan titignan. At Meron hindi pa na ako ako idadagdag gagastos dyan. ng iba pa. Yung mga events mo, notify, dapat naka-open yung notify sa cellphone mo. Yes. May calendar ka dyan, i-journal mo. O kaya gawa ka ng cork. Parang, ito, effective pa rin to yung cork board ka sa bahay, sa kwarto mo. Tapos yung mga important events or important stuff, nandun siya. Andun. Ilalagay mo siya, ipipaste mo siya dun. Tama. Diba? Pero ito naman, to October 8, so Tuesday siya. October 8. Ayan ka na naman. O, bakit? Mag-book ka ulit. Hoy, Hindi na. sinasabi ko sa'yo, nagyayaya ka na naman ng ganyang panahon. September yun. September nga. Oh, Burr pa October rin. to. Burr pa rin. Pero syempre at the same time, nung time na yun, wala na rin akong pera nun kasi bibili na nga ako ng ticket ni Neo, di ba? So automatic wala So na, ngayon pa cancel na lang, yan. meron ka ng... July 6 magsa-sale yung ticket niya. Nako, good luck. Dapat alas 12 pa lang bumalik ka na. Actually, Baka alas 12 ma-sold nga. out yan 12 p.m. naman yung mabilis. start nung
tawag dito, nung bentahan. Buhay na buhay yung music industry. Kasi alam mo, ang Eraserheads, kung hindi ako nagkakamali, may world tour naman sila. Actually, oo. Diba? Oo, magkakaroon silang world tour, diba? True, diba? Sabi nila, last na daw yung nandito. Pero hindi. Ako hindi ako naniwala Ako rin eh. Siguro, kasi grabe yung, alam mo ba, even kami ni Romel, nag-subscribe kami dun sa pay-per-view ng nung isang telco Diba? Nung nakita namin yung yung concert na yun dahil nito kasi parang once in a lifetime. Tama ka dyan. So anyway, yun na nga ang moral lesson dito ay intindihin nyo yung schedule nyo, di ba? At wag kayong aasa sa mga last minute na ticket sale. Okay? Kasi karamihan sa kanila tawag dito, manloloko Bakit may mga ni-scam sa mga ganyan yung mga scalper. Oo. Oo, di ba? Bibili sila. Tapos syempre, yung mga last minute na gustong manood, wala nang nakuha, di ba? Tataasan nila yung presyo ngayon. Oo, ganyan nga. Mga mga rocket ship. Oo, mga scalper. Yes. Kaya dapat matuto tayo. Sabi ni Arch, that's why you use your calendar in your phone, Toby. Ayun nga. Ginamit ko naman yun, kaso nga lang nakalimutan ko rin talaga. Nagmamark na ako ngayon. Ngayon lang. Ako matagal na. Actually, kailangan. Lagyan ko na nga yung Deadpool na Deadpool and Wolverine na movie Kailan yan? July 14. Malapit na rin 14 ba? July 14. Or 16. Yung House of the Dragons ay na? 22 pala, 22 sa atin kasi 2 days ahead para sa 2 days ahead yung showing dito sa atin kaysa sa ibang bansa. Sa langaw na to So anyway, ayun na nga Oy, teka lang, may problema ka ba? Ayaw nga pala, Ang dami mong kinuwento dyan. Meron tayong problema na dapat Oo nga, sagutin. eto na nga, yung problema nga naman kasi, etong ating sender, Oo, na si Boy, Boy lang yung sinabi niya, pero tinawag ko siyang Boy Nood. Kasi nga naman, nanonood siya para makakuha ng tips and tricks doon para gamitin niya sa kanyang misis. So ang tanong niya, 'di ba? Ang tanong niya, magalit ba yung kanyang misis kapag nalaman na siya ay nanunood at kumukuha ng tips and tricks doon sa Nyorn? Ikaw bilang babae, magalit ka ba sa ganun? Pag ganun yung mister mo. Kung para sa'yo rin naman. Hindi. Oo, kasi kumukuha din ako ng... Sabi ko na Pareho lang. Huy, hindi. Sabi ko na Joke lang yun. Di pwede mag-joke. Oh, joke. Joke lang. Kuya Romel, joke lang ba? Joke lang. Huli balbo. Uy, hindi, joke lang. Jokes are half men. O di half lang. Hindi. Kasi, ewan ko din Hindi ko talaga alam. Pero dapat hindi nanonood ng ganyan. Bakit? Para masave mo yung excitement Kahit na para rin naman yun sa'yo? Imposible naman na kapag nanood ka, wala kang gagawin. Well, yun ang sinabi niya. Imposible. Wala naman hindi naman niya dinisclose na wala siyang ginagawa. Siya. Sino niloko? Hindi ako pinanganak kahapon. O bakit? Oo. Porkit ba nanonood, may ginagawa ka agad? Ba't ikaw pag nanonood ka, wala kang ginagawa? Wala. Sis! Hindi mo ako nanonood Kasinungalingan mo, Toby. Oy, kailan mo ako nakita nanonood? Gusto mo sabihin ko? O bakit nakita mo ba ako? Yung computer po dito. O bakit? Excuse me. Wala. Hindi siya, masyado siyang chef. Chef siya masyado dyan, nag-ano siya, incognito. Oy, hindi. Sa cellphone ko. Sinasabi ko De, sa'yo. joke lang, wala. Good Joke boy po lang. si Baby Toby. Hindi kasi ayoko talaga nung ganon, yung nanonood talaga. Ito seryoso kasi yung excitement nawawala kapag gagawin nyo na yun. Para sa akin lang ewan ko syempre iba-iba naman tayo ng paniniwala sa buhay. Di ba parang nadadagdagan? Hindi kasi parang ano pang yung expect look forward mo kung nagawa mo na yun? Hindi naman. Iba pa rin Mas alam mo, tatagal. dyan sa part na yan, hindi tayo magkakasundo dyan sa part na yan. Okay, pero eto if ang babae, if ikaw mismo yung nanonood, okay lang. Dapat okay lang. Kunwari kayo sa inyong relasyon kapag babae ang nanonood, dapat ba okay lang yun? Hindi naman. Hindi ko rin alam. Tanungin kayong mga lalaki ang dapat tanungin. Sa akin okay lang ba yun? Sa akin okay lang. Walang problema yun. Siguro lalo na kung hindi nagagampanan ng lalaki yung responsibilidad niya. Uy, nagagampanan naman namin. Kayo naman. Satisfied naman kayo sa... Ako hindi talaga ako goods doon. Pero syempre, kung doon kayo nasanay or what, wala naman kaming magagawa. Syempre, nandyan na yan. Saka pala kami dumating sa buhay nyo nung laban namin. Hindi naman yan basta inasnap, maiiba mo yung ways ng isang tao, di ba? So anyway, eto na nga. What if, bago pa lang kayo ng boyfriend mo, i-disclose mo ba yan
sa kanya na ayokong nanonood ka ng ganito? Hindi. Hintayin mo naman na mahuli mo. alam nga namang kakaano mo pa lang, kakapunta nyo pa lang sa relationship or kakasagot mo pa lang sa kanya. Excuse me, ayokong, pangit naman nun. So, di ba, magde-develop yan through time. Kapag papupunta kayo sa moment na yun kung saan kailangan mong sabihin sa kanya yung mga bagay na yun. So, in short, mag-aaway muna kayo, ganun? Magkakaroon lang ng discussion, I guess, pero hindi away. Okay. Ba't ang hilig mo mga away? Kayo kasi Kita mo kayo nangaaway ka yung na agad. nangaaway. Nagtatanong lang ako. Oy, ganito lang ako mag-explain. OA lang ako mag-explain. Kabitenyo. Sabagay. Di ba? Batanggenya. Di ba? Ganun kasi, no? Ganun kasi kami mga lalaki, di ba? Okay. Siyempre, gusto namin yung sinasabi nyo kagad sa amin kung ano yung do's and don'ts, di ba? Ikaw gusto mo yung Gusto ko yung ganun. Kasi para sa una pa lang, di ba? Alam ko na kagad. Di ba? Para malinaw sa atin pare-parehas, no? Talaga ba? Oo. Okay din naman. Siyempre, para malinaw nga. Pero ako kasi parang kailangan siya ma-develop. Dapat mapunta tayo dun sa moment kung saan kailangan natin siya pag-usapan. Kesa sa pangunahan mo yung pangyayari. Diba? Okay, okay din naman yun kung advance kayo mag-isip. Pero sa akin, hindi mo naman maiisip lahat ng bagay na yan eh. Nasabihin dun sa partner mo eh. Made-develop yan eh. What if ganito, no? Bigla niya sinabi sa'yo. Bago pa lang kayo, sabi niyo, baby, nanonood ako. Okay lang ba yun sa'yo? Mata-turn off ka ba? Hindi siya okay. Tigilan mo. Mata-turn off ka ba kapag ganun kagad yung sinabi? Or sabihin mo Depende siguro sa mood ko. Iintindihin mo ganun. Depende sa mood ko siguro. Dapat may mangyaring maganda bago niya ako kausapin na ganun. Kasi kung bad trip ako, tapos sasabihin niya sa akin ganun. Pwede? Parang ang off naman no, na ang sweet-sweet niya tapos para lang siguro na sabihin niya yung gano'n at maganda yung mood mo. Ginawa niyo yung isang bagay na yun na sweet. Sweet pala siya. Bakit kailangan niyo manood? Eto ako! Oy. Kalma, naging OA ka na. Sorry. Nonchalant ka, di ba? Nonchalant. Ano pa silbi ko? Charot lang. Hindi kasi parang yun nga eh. Para saan pa yung jowa nyo kung gagawin nyo rin naman sa digital? Kung doon lang naman kayo mag-i-enjoy. Kahit na tips and tricks? Ititingin lang ng tricks na Hindi naman siguro. Okay lang sa inyo yun kapag ganun. Kasi yun yung yun yung main na question ng ating sender kasi eh. Okay lang ba sa'yo kung manunood kami pero hindi kalibugan or what, no? Or last, no? Kumbaga, kung hindi, para lang sa tips and tricks, no? Para sa inyo, para mas masatisfy pa namin kayo. Sige na nga. Sige. Napilitan na lang. Sige na. Bahala ka sa buhay mo. Alam dyan, napilitan. Oo. Bahala na rin ako sa buhay ko kung anong gusto ko. Kung yan yung nagpapasaya sa'yo, go. Ganyan. Para lang pero, masaya tayo. Experience mo na ba na pares kayo nanonood ng sabay? Bakit ba puro ako yung tinatanong mo? Ikaw ba, na-experience mo na? Wala kasi akong alam dyan. Tas gaganyan ka. Wala din akong alam dyan. Ako lang yung pinapahamak mo sa tandem na to. Napakaano mo. Akala tuloy ng mga tao, napakaano ko. Bakit hindi ba? Hindi. Talaga? Hindi. Talaga? Hindi talaga. Alam niyo kasi mga pangga, kapag kami dito ay, alam niyo na, off-air. Kung ano po pinagsasabi sa akin ni Lindsay. Excuse me. Mga pinagkukwento sa akin. Alam niyo pa, siya pa nag-uudyok sa akin na manood daw ako. Ay, nako. Di ba? Kapal lang mukha mo. Di ba? Hindi. Kahit tanungin mo yung mga nandito sa opisina, sasabihin nila sa'yo na, si Lindsay? Hindi. Ganun siya. Talaga? Oo. Talaga? Promise? Excuse me. Oo. May ganyan akong reputasyon. May ganyan akong reputasyon. So ano pala ang reputasyon ko dito sa Energy FM? Respect the best. Oo nga pala. Mayordoma ka ngayon, no? Panis. May best ka pa. Uy, ang ganda mo nga pala sa best. Ngayon ko nga lang na-experience yung mga ganyan eh. Parang ano pala siya, ang bilis niya mag-style up ng ng pananamit. Di ba? Idol mo na naman ako, no? Naka-black ka na naman. Oo. Ikaw nga eh. Lagi na ako naka-black ngayon. magpalit ng damit? Kasi wala nang kulay ang buhay ko. Wala nang makapagsuot ng black dito kasi sasabihin mo ginagaya ka kapag naka-black din. Hindi Porket sabi mo ikaw nga, lang sinasabihan ko niyan. Idol mo ako. Yan talaga mga lalaki. Ikaw lang sinasabihan ko niyan pero totoo sinabi niya sa 10 babae nung hindi ka nakatingin. Ay, hindi. Yan tayo. Kasi kayo mas pinipili nyo kasi yung mga bad guy. Kaya yan, no. Lagi nyo sinasabi. Bakit? Paano ka nakakasiguro na hindi ka bad guy? O bakit? Totoo naman talaga. Bakit? O bakit? Bakit? O sino mo binasted? Bad guy. Ikaw? Oh. Sino ba hindi binigyan ng oras? Ayoko magsalita. Bahala ko. Ipahamak mo yung sarili mo. Sabi sa'yo, nanonood yun, sigurado ako. Hindi, sigurado akong hindi siya nanonood. Isasend ko yung link sa kanya. Huwag.
Anong ganyan? Ikaw naman, oh. Gusto mo ganyanan. Uy, hindi, Toby. Napakabuti mo Iyan ang kaibigan. sinasabi ko sa'yo. Napakabuti mo. Hindi maaaring magtampo ang isa man sa tandem na ito. Diba? Oh. Yes. Sina-blackmail ngayon. Pareho lang tayo. Sige, appear tayo dyan. Oh, would you? Ewan ko sa'yo. Anyway, mga bangga, susunod na napakaganda, napakasexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo't nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby ay pwede yung stalk at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067, okay? Okay. So for our next song, here's a song from Babyface. Ba't hindi niyo? Bakit? Wala tayong niyo dito eh. Gustuhin ko man, wala. Meron, pero kasama siya dun eh. Memo. Every time I close my eyes, only here sa estasyong same, pero iba, we are number 1, 06.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo, sabihin mo.